love stories. Ang kulturang kinalakhan natin sa Pilipinas ay lalaki dapat ang maunang magpakita ng interes sa isang babae. Lalaki dapat ang manligaw, ikaw kabarangay. Pabor ka ba sa nakasanayan natin? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Donna, sa kasalukuyan ay 45 years old na. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng kabataan ko. Kwento noong nagsimula akong magdalaga. 18 anyos ako nang matipuhan ko si July, kaedad ko lamang din siya. Nakatira siya sa kabilang purok sa aming barangay. Bagong salta lamang siya noon sa probinsya namin, Papa Dudut. Nabalitaan kong galing pa siya sa Maynila at nung nagkahiwalay ang mga magulang niya, sinama siya ng kanyang 50 anyos na tatay sa probinsya namin. Doon na sila tumirang dalawa. Naging usap-usapan sa barangay namin ang paglipat ni na July at ang kanyang ama na si Mang Edu. Sa barangay pa naman namin kapag may bagong salta ay paniguradong pag-uusapan yan. Nakibalita rin ako tungkol kina July, lalo na nung nalaman kong kaedad ko lamang siya. Nakibalita ako sa manikurista ng nanay ko. Na-curious din kasi si nanay lalo't kaedad niya ang tatay ni July. Inisip nga ni nanay na baka pwede sila ng tatay ni July dahil pareho silang hiwalay sa asawa. Alam kong nagkakantsawan lang sila noon ng manikurista niya pero seryoso akong nakikinig. Hindi dahil gusto kong maging stepfather ang tatay ni July, kundi dahil gusto kong makilala si July, Papa Dudut. Nasabi nga rin ng manikurista ni nanay na gwapo raw at tisoy si July. Ang mga talampakan daw nito ay kasimpulan ng makopa, lalo tuwing tanghaling tapat. Yun pa naman ang tipo ko sa isang lalaki. Mapula ang talampakan at tisoy. Bihira kasi akong makakilala ng mga ganong klaseng lalaki sa probinsya namin. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon para makilala si July. Pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut. Hello? Ikaw si July, di ba? Oo. Sino ka? May kailangan ka? Ako si Donna. Taga-ron lang ako sa kabilang purok. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang makita. Bakit gusto mo ako makita? Ganito lang talaga ako kapag may bagong salta rito sa barangay natin. Ako kasi lagi yung taga-kumusta. Ayos ka naman ba rito sa barangay natin? Ayos naman. Pero medyo naninibago lang kami kasi ang daming taong pumupunta dito sa bahay namin para kumustahin kami ni tatay. Mga hindi naman namin kakilala. Masanay ka na. Ganito talaga sa atin. Para na tayong isang pamilya. Hindi lang kasi ako sanay na pinapaligiran tsaka kinakausap ng mga tao. Sanayin mo ng sarili mo. Lalo na ngayon na kalilipat mo lang dito. Ikaw ang bida ngayon. Kumusta palang talampakan mo? Talampakan ko? Kasi sabi nila pwede raw mamahay ang talampakan. Baka namimiss niya yung lupa ng Maynila. Tapos manibago sa lupa ng probinsya. Alam mo yun? May nakapagsabi na ba sa'yo nun? Mga anong oras namumulang talampakan mo? Seryoso ako! Pasensya ka na pero hindi ko napapansin kung anong oras namumula tong mga talampakan ko. May pictures ka ba ng talampakan mo? Teka lang, bakit ba interesado ka sa talampakan ko? Uy, hindi grabe ka naman. Wala ka na kasing ibang kinumusta kundi talampakan ko Masama bang mag-alala sa talampakan mo? Bakit yan namumula? Hindi mo ba naisip na baka pwedeng senyalis yan ng cancer o kaya kung ano pang sakit? Uy, sobra ka naman. Anong lotion mo? Donna, may pinapagawa pa kasi sa akin si tatay sa loob ng bahay kaya… Pwede ba kitang tulungan? Hindi na, kaya ko na yun mag-isa.
iniiwasan mo yata ako eh. Hindi sa ganun. Hindi lang kasi ako sanay na makipag-usap sa tao na puro talampakan ko yung gusto na pag-usapan namin. Ano bang gusto mong pag-usapan? Wala sana. Ako merong gustong pag-usapan. Kung tungkol na naman yan sa talampakan ko, May girlfriend ka na ba? wala. Wala rin akong boyfriend. Congrats? Congrats din sa'yo. Congrats sa atin. Yay! Hindi ko alam pero napapatawa mo ako. Ayos ah. Kapag kailangan mo ng tour guide sa barangay natin, pwede ako ha. Pwede kong ibigay sa'yo yung cellphone number ng nanay ko para i-text mo ako. Wala ka bang sariling cellphone? Bibili ako kapag gusto mo na akong ka-text. Sige. Sa akin ka lang magpapa-tour guide ha. Huwag sa ibang dalaga rito. Teka lang, babalik ako ha. Kukunin ko lang yung cellphone number ni nanay. Wait mo ako! Hindi na nakapagsalita pa si July dahil nagmadali na akong tumakbo pabalik sa bahay namin para mailista sa papel ang cellphone number ni nanay. Hindi ko pa kasi memorize noon ang number ni nanay. Bago bumalik sa bahay ni na July ay naglotion pa ako ng braso at siko ko. Napansin ko kasi na namumuti na dahil sa sobrang dry. Nagsuklay na rin ako at nakihingi ng baby cologne kay nanay. Nang bumalik ako sa bahay ni na July ay inabot ko na sa kanyang number ko. Napatingin ako sa talampakan niya pero nakasuot na siya ng medyas. Nalungkot ako pero alam kong sinadya niya yon dahil marahil naiilang na siya. Na yun ang una kong topic na gustong pag-usapan nang makilala ko siya. Nagpaalam na rin ako kaagad sa kanya at sinabi ko sa kanya na hihintayin ko ang text niya. Tumango lamang siya at ngumiti, Papa Dudut. Sinarado na rin niya ang pintuan pagkatapos. Nanatili siguro ako ng ilang minuto sa labas ng bahay nila bago ako nagpasyang umuwi ng bahay. Nakangiti at panay ang huni ko ng paborito kong love song habang sinasabayan ko ng pilit na sayaw. Napansin yun ni nanay at saktong kakatapos lang magsaing ni nanay kaya may oras ito para kausapin ako sa napansin niya sa akin. Close kami ni nanay. Lalo na nung nawala na si tatay sa buhay namin. Wala akong naitagong sekreto kay nanay, siyang best friend ko. Sinabi ko sa kanyang lahat-lahat. Lalo na yung pagkakakilala namin ni July. Sa kanya ko talaga unang sinabi ang tungkol doon. Wala rin naman kasi akong ibang kaibigan na mapagsabihan. Talagang si nanay lang ang tinuturing kong kaibigan sa buhay ko. Masaya akong nagkwento sa kanya, masaya rin siyang nakinig sa akin. Pinag-usapan namin si July habang umiinom kami ng instant coffee, Papa Dudut. Talaga bang mapulang talampakan niya? Sa susunod ko na makikita. Nakamedyas na kasi siya nung bumalik ako para ibigay yung cellphone number mo eh. Balitaan mo ko kung totoong chismis sa talampakan niya, ha? At kailangan sabihin nyo rin sa akin kung magte-text siya sa inyo ha. Oo naman. Ako pa ang magiging tulay niyo. Crush ko na siya, Nay. Mukha siyang artista. Ganun pala talaga kapag nabababad ka sa tubig ng Maynila, no? Kakaiba yung kislap at yung puti mo. Yun nga rin ang sabi-sabi ng mga tsahin mong nakatira sa Maynila. Malakas daw kasi ang chlorine dun. Pwede ba tayo magpalagay ng chlorine sa poso natin, Nay? Baka mahal yun. Ipambili na lang natin ng karne. Siguro mayaman si na July, no? Mukha naman. Laki ba naman ang bahay na tinutuluyan nila? Kapit-bahay nga niya yung mga OFW sa Japan at Dubai eh. Magustuhan ka kaya niya? Parang langit at lupa kayo? Mabilib ka naman sa akin, Nay. Hindi man tayo mayaman, pero maganda naman ako. Tiwala naman ako sa ganda mo. Ikaw nga lagi ang muse sa purok natin tuwing may ligay. Buti pinaalala niyo yan. Ipapakita ko kay July yung mga picture ko na nag-muse ako last year. Ang ganda ko ron, di ba? Isuot mo na rin yung shorts na ginamit mo nung nag-muse ka para lalo siyang mabilib sa'yo. Hindi na kasya sa akin yun eh. Tumaba na ako. Isusuot ko na lang yung bestidang pinagsisimbang gabi ko. Yung kulay dilaw. Nagmumukha kang may hepa sa bestida na yun. Mag-shorts ka na lang. Makinis naman ang hita mo. Nay, pag niligawan ko ba siya, may tsansa kaya ako? Oo naman. Wala sa lahi natin ang nababasted. Para kasing naiilang siyang kausap ako eh. Nandibago lang siguro. Sanayin mo lang sa presensya mo. Ano
Ano kayang pwede kong ibigay sa kanya kapag manliligaw na ako? Magluluto ako ng champurado bukas. Hatiran mo siya. Lalagyan ko ng maraming ebap. Sige nga, Nay. Sasabihin ko na ako ang nagluto. Mahilig naman ang mga lalaki sa babaeng magaling magluto, di ba? Diyan ko nadali ang tatay mo. Paano niyo po napa-inlove si tatay? Lagi ko siyang binibigyan ng gumamela. Yung tanim ng lola mo noon. Bago maubos ang bulaklak ng gumamela ng lola mo, napasagot ko na ang tatay mo. Wala naman tayong gumamela rito sa bakuran eh. Ano kayang pwede kong ibigay sa kanya? Wala pa namang namumungang bulaklak ngayong buwan dito sa atin. Bibigyan na lang kita ng pera para bumili ka na lang ng bulaklak sa palengke kahit yung mura lang. Hindi ako marunong bumili ng bulaklak, Nay. Basta pakiramdam mo lang kung ano yung bulaklak na magpapakilig kay July. Pwedeng rosas, sampagita o orchid. Mapapasagot ko rin kaya si July tulad nung nangyari sa inyo ni tatay? Oo naman! Malaki ang tiwala ko sa mga bulaklak. Kaya bukas, agahan mong pumunta sa palengke para makapili ka pa ng bulaklak. Dadagdagan ko para makabili ka rin ng candy na iaabot mo sa kanya. Marami roon sa palengke yung kinikilo ng mga candy. Tsaka pwede kong balutin ng ribbon yung bulaklak, no? Para presentable. Ayan! Tama yan! Planuhin mo ng maayos ang panliligaw mo kay July. Ipagtitirik kita ng kandila pag nagsimba ko sa linggo. Teka sandali. Sino kaya ito nag-text? Donna! Nag-text na si July! Nay! Papakasalan na niya ako! Napalundag pa kami ni nanay dahil sa sobrang kilig, Papa Dudut. Hindi kami kaagad nakapag-reply dahil hindi namin alam ang isasagot sa text niya. Nagtanong lang naman si July kung hanggang anong oras dumadaan ang jeep sa amin. Makalipas ang isang oras nakapag-reply na ako. Tinuro ko kung saan magandang sumakay ng jeep at kung hanggang anong oras lamang yon, nagbabiyahe sa amin. Binigay ko na rin ang number ng tito ko na isang tricycle driver kung sakaling gusto niyang magpahatid. Tinulungan ko siya sa lahat ng kailangan niya para makita niyang karapat dapat akong dalaga para sa kanya. Matipid lang naman ang mga sinagot niya sa akin. Kahit maalan nobela ang haba ng mga sagot ko sa kanya. Ayos lang yon sa akin, ang importante, Papa Dudut, ay tinext pa rin niya ako. Hindi ko na nga gustong bitawan noon ang cellphone ni nanay kung hindi lang tumawag ang kumare niya. Kinabukasan maaga ako nagtungo sa palengke para bumili ng bulaklak. Marami na akong inikutan pero wala akong natipuhang bulaklak na babagay para kay July. Inuna ko nang bumili ng tingi-tinging candy. Magkakahalo ang tsokolating bilog at ibang matatamis na candy na kahulma ng mga bulaklak na binalutan pa ng asukal. Nang sa wakas ay makakita na ako ng puting rosas na ibinigay ko kay July. Sakto namang napansin kong nahulog ko ang perang ipangbibili ko ng bulaklak. Konti na lang ang natira sa akin, Papa Dudut. Nalungkot ako dahil hindi ako nakabili ng rosas. Pauwi na sana ako nang mapadaan ako sa bentahan ng gulay. Nakita ko rong ang madidilaw na bulaklak ng kalabasa. Mas sariwa pa kesa sa rosas na una kong nakita. Nagtanong ako sa presyo noon at sakto yon sa naiwang pera sa akin, Papa Dudut. Kaya naman walang pag-aatubiling binili ko yon at saka nagmadali nang sumakay ng jeep pabalik sa barangay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagmadali akong bumalik sa bahay dahil napagpawisan ako sa palengke. Kinailangan kong magpalit ng damit at mag-ayos. Binabad ko muna sa garapon na may tubig ang nabili kong bulaklak ng kalabasa. Nagmadali na akong maligo at magpahid ng lotion. Pinuntahan ko rin ang kwarto ni nanay para makigamit ng lipstick niya at pulbos. Wala si nanay noon, nagsimba siya kasama ang kumare niya. Alam kong pinagtirik din niya ako ng kandila para mapabilis ang pagsagot sa akin ni July. Nung makapag-ayos na ako ay nilapitan ko ang altar namin para humingi ng tulong sa Diyos. Para lakasan ang loob ko sa gagawin kong panliligaw kay July. Medyo nanginginig pa ako noon dahil parang gusto ko nang umatras. Kaso kapag naaalala ko ang kwento ng pag-iibigan ni nanay at tatay ay nabubuhayan akong muli ng loob.
Nagkape muna ako para masigurado lang na malakas ang loob ko kapag hinarap ko si July, Papa Dudut. Inabangan ko ngang makabalik si nanay para mapalakas pa nito ang loob ko. Kaya lang naubos ko na ang kape at nahuhulas na ang pulbos ko ay wala pa rin si nanay. Kaya nagpa siya akong sugurin na ang bahay ni na July. Bitbit ang bulaklak ng kalabasa. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa bahay ni na July. Ayokong tumakbo dahil baka mahulas ang pulbos ko sa mukha. Saka para hindi agad kumupas ang baby cologne na ibinudbud ko sa damit at kilikili ko. Nang makarating na ako sa harapan ng bahay nila ay nag-alangan akong kumatok. Ang dami kong in-overthink. Paano kung allergic pala siya sa bulaklak ng kalabasa? Paano kung ayaw niya sa amoy ng baby cologne? Paano kung ayaw niya sa babaeng nagpupulbos ng mukha? Nasa ganitong pag-iisip ako, Papa Dudut, nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at niluwa noon si July, Papa Dudut. Donna, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ka? Parang di ka sigurado ah. Dinadalaw ka! Wala naman akong sakit para dalawin. Gusto ko lang sanang bigyan ka ng bulaklak ng kalabasa Oh, wow! Para saan? para manligaw? Parang di ka ulit sigurado. Ligaw! Teka, joke ba to? Oy, hindi ah! May kasama pa nga candy tong bulaklak ng kalabasa kaso naiwan ko sa bahay. Pwede kong balikan para makita mong seryoso talaga ako sa'yo. Sandali. Gusto mo talaga akong ligawan? Oo! Wala namang magagalit, di ba? Hindi ka ba pagagalitan ng nanay mo? Kababae mong tao pero ikaw yung manliligaw? Tsaka, bakit bulaklak ng kalabasa? Eh di ba nga ang manliligaw nagbibigay ng bulaklak sa gusto niya? Pero bulaklak ng kalabasa? Sa totoo lang, puting rosa sana yung ibibigay ko sa'yo Kaya lang, nawala yung pera kong pambili Kaya sumakto lang yung natira sa akin para sa bulaklak ng kalabasa. Cute naman yan! Tanggapin mo na lang! Cute nga. Bago sa akin to. Bulaklak ng kalabasa ang binibigay sa panliligaw. Masarap din yan kapag ginisa mo sa talbos ng sayote. Sahugan mo rin ng karni ng baboy. Ganon iluluto. Akala ko kasi ilalagay ko to sa altar tulad ng ibang bulaklak. Aba, pwede rin naman yun. Bulaklak pa rin naman yan Mas matagal pang mabulok yan kaysa sa rosas. Ah, talaga ba? Oo naman. Pasensya ka na kung yan yung inabot ko sa'yo. Sa susunod na lang ako babawi ng rosas o kaya orchid. Basta maka-extra lang ako sa talyer ng kagawad natin dito. Hindi mo naman ako kailangan bilhan ng rosas o orchid. Ayos na tong bulaklak ng kalabasa. Mapapakinabangan pa ng sikmura. Eh di pumapayag ka ng maligawan? Bakit ako? Kasi ikaw yung type ko Pero babae ka. Babae ako. Hindi ba weird yun? Wala namang masama sa weird. Maganda nga yung para kakaiba sa mga nakasanayan. Sa totoo lang hindi ako sigurado sa gusto mong mangyari. Payagan mo lang akong manligaw sa'yo para makita mong ayos din naman kung babae yung magpapakita ng interes sa lalaki. Pero mali pa rin yata Dapat kasi lalaki ang unang magpapakita ng interes, di ba? Ayaw mo bang ako ang nagpapakita ng interes? Kasi sa tingin ko, dapat maging patas sa panliligaw ang mga lalaki tsaka babae Naisip ko rin, karapat-dapat din naman para sa mga lalaki na maligawan. Yun bang mapakitaan na espesyal din sila? Ayaw mo ba nung ganun? Maganda naman yung idea mo na yan, kaya lang hindi talaga ako sanay. Eh di, ibig sabihin ba, busted na ako? Papa Dudut, hindi naman umimik si July sa tanong ko. Pinagmasdan ko lamang ang mukha niya. Hindi ko mabasa kung ano ang laman ng isipan niya. Inulit ko ang tanong ko sa kanya pero ang tanging sinagot lamang niya ay kailangan niyang pumunta ng plaza dahil gusto niyang bumili ng scramble at kikiam. Inaya niya akong sumama sa kanya at natuwa ako. Bit-bit pa rin niya ang bulaklak ng kalabasa at sabay na nga kaming naglakad patungo sa plaza.
Malapit lang naman yon sa bahay nila. Kaya mabilis din kaming nakarating. Nilibre niya ako ng scramble at kikiam. Naupo kami sa sulok habang kinakain ang mga yon. Hindi niya ako kinakausap. Nakafocus siya sa kinakain niya. Ako naman ay nakafocus sa mga susunod kong plano kung paano ko mapapaibig si July. Pagkatapos namin kumain ay inaya na niya akong umalis. Ayoko pa sana pero sinabi niyang magsasaing pa raw siya. Hinatid ko siya hanggang sa bahay nila at nagpaalam at kinitian naman niya ako. Hindi ko na inulit ang tanong ko kung based na ba ako sa kanya. Nabuhayan pa rin ako ng pag-asa dahil ibig sabihin lamang noon ay hindi niya sinasarado ang pintuan sa panliligaw ko. Yun ang nakuha kong mensahe base sa ipinakita niya. Masaya akong umuwi ng bahay at nakwento ko nga agad kay nanay ang nangyari. Pinalipas ko ang ilang araw, bumili ako ng bulaklak ng kalabasa. Kahit may pangbili naman ako ng rosas dahil nakapag-extra na ako sa talyer ng kagawad namin. Mas pinili kong bilhan pa rin siya ng bulaklak ng kalabasa dahil alam kong natuwa siyang sa pagiging praktikal ng ideya na yon. Nagtungo ako sa bahay nila. Malakas ang loob kong kumatok at inaasahan kong si July muli ang magbubukas ng pintuan pero nagulat ako nang ang tatay niya na si Mang Edo ang nagbukas ng pinto. Sino ka? Donna po, kayo po ba si Mang Edu? Ako nga. Paano mo ako nakilala? Sikat po kayo ni July dito sa barangay natin. Ganun po talaga kapag bagong salta. May kailangan ka ba? Ah, yung anak niyo po sana. Si July. Hindi mo siya naabutan. Kaalis lang din kanina. Pinapunta ko sa palengke para bumili ng hapunan namin. Ah, ganun po ba? Pwede ko po ba siyang hintayin? Mukhang matatagalan pa yun. Nagpaalam sa akin na maglilibot daw sa bayan. Sayang naman. Dala po ba niya yung cellphone niya? Dala naman, kaya lang walang load yun ngayon. Pwede niyo po ba siyang i-text na nandito ako sa inyo para umuwi na po siya? Matanong nga kita, Iha. Sino ka ba? Donna nga po. Nasabi ko na naman po sa inyo kanina, di ba? Ang ibig kong sabihin, ano ka ba ni July? Ngayon lang kasi kita talaga nakita. Wala ring nakakwento tungkol sa iyo ang anak ko. Ah, hindi pala niya nasabi sa inyo. Nobya ka ba niya? Ay, hindi pa po. Hindi pa. Ibig sabihin ba niyan nililigawan ka niya? Hindi rin po. Nagkakamabutihan naman ba kayo? Naguguluhan na ako. Ano ba ang totoo? Ako po yung nanliligaw sa kanya. Ano? Ako po yung nanliligaw sa kanya. Narinig ko naman. Pero seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo naman po. Heto nga po at may dala akong bulaklak ng kalabasa para sa kanya. Kasi nga po nanliligaw po ako. Ikaw ba yung nagbigay ng bulaklak ng kalabasa nung nakaraan? Ako nga po. Ginisa niyo po ba sa talbos ng sayote? Kasi sinabi ko po yun kay July O inilagay niyo po sa altar. Bakit naman namin ilalagay sa altar? Bulaklak pa rin naman po kasi yun. Baka lang po nailagay nyo. Huwag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko sa'yo, Donna. Ano po yun? Ayokong makitang nanliligaw ka sa anak ko. Liligawan ko na lang po siya kapag wala kayo. Joke! Seryoso ako. Hindi ka ba naturuan ng tatay mo na dapat lalaki ang manligaw at hindi babae? Nanay ko po nagturo sa akin na walang masama kung babae po yung manligaw sa lalaki. Patas naman daw po kasi ang mga babae at lalaki lalo na po pagdating sa pag-ibig. Mali naman ang nanay mo. Ha? Bakit naman po mali? Siya rin naman po ang nanligaw sa tatay ko. Sila rin po yung nagkatuluyan. Ako nga po yung bunga Pero hindi magandang tingnan. Ano na lang ang iisipin ng mga ninuno natin kapag binaligtad mo ang role ng babae at lalaki? Wala na po silang pakialam doon. Matagal na po silang nasa langit at nagsasaya. Ang importante, yung pong ngayon. Yung matuto tsaka masanay tayo sa pagbabago.
Hindi maganda ang pananalitang ganyan, Iha. Pasensya na po pero sinasabi ko lang naman po yung totoo. Sinasabi ko rin ang totoo. Ayokong maaligid ka sa anak ko para manligaw. Kung gusto ka niya, hintayin mong siya ang lumapit sa'yo. Napalunok ako sa huling sinabi ng tatay ni July sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako roon nang ipilit niyang huwag na akong manligaw. Sinubukan kong depensahan ang sarili ko pero nagpaalam na si Mang Edu. Kailangan na raw niyang magsiesta. Alam ko namang paraan lamang niya yon para makaiwas. Sinubukan kong iabot sa kanya ang bulaklak ng kalabasa para ibigay na lamang kay July, Papa Dudut. Pero tinanggihan niya yon. Mas lalo akong nasaktan. Pinagsarhan niya ako ng pintuan at hindi ako kaagad nakagalaw sa pwesto ko. Nabitawan ko na lang ang hawak kong bulaklak ng kalabasa. Hindi ako kaagad umalis sa harapan ng bahay nila at naiyak na ako noon pero kinailangan kong lakasan ang loob ko para ipakita sa mga ninuno ko na hindi ako talunang babae. Dinampot ko ang bulaklak ng kalabasa at nagmadaling umalis sa bahay nila July, Papa Dudut. Hindi muna ako umuwi ng bahay at nagtungo muna ako sa plaza kung saan kami kumakain ni July ng scramble at kikiam. Nagtungo ako roon para magdasal. Mas malawak kasing tingnan ang kalangitan sa plazang yon. Kaya naisip kong makikita ako kaagad ng Diyos kapag nanalangin ako roon. Mataimtim akong nagdasal, Papa Dudut, at humiling na sana ay magbago ang isipan ng Mang Edu tungkol sa panliligaw ko sa anak niya. Hindi ko na malaya na naglalakbay na ang isipan ko sa negatibo. Tuloy-tuloy na binubulungan ako ng utak ko na tama si Mang Edu. Dapat ko nang itigil ang panliligaw ko kay July dahil hindi yon tama para sa isang babaeng katulad ko. Hindi nagpapigil ang mga negatibong ideya sa utak ko hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili ko na sumuko na sa mga yon. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut, at hinayaang malaglag sa lupa ang bulaklak ng kalabasa na hawak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad ng nabanggit ko noong simula ay sinanay nga ang nanligaw kay tatay, Papa Dudut. Magkaklase sila noon at maraming nagkakagusto kay tatay pero si nanay lang ang naglakas ng loob na lumapit para manligaw. Inunahan na niya ang mga nagbabala kay tatay. Mabilis na nahulog ang loob ni tatay kay nanay, Papa Dudut. Lalo na't lagi siyang hinahatiran ni nanay ng bulaklak ng gumamela at tsampuradong sagana sa evaporada. Doon niya nga totoong nadali si tatay. Hindi naman nila pinagbigay alam sa lahat ng tao na si nanay ang nanligaw kay tatay. Pinalabas pa rin nilang dalawa na si tatay ang nanligaw para hindi kutyain si nanay na mga kakilala nila. Naging masaya sila sa pag-iibigan nila, Papa Dudut. Natapos ang relasyon ng pag-iibigan nila noong nasa unang taon pa lamang ako ng high school. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na naging totoo ang pagmamahala nila. Siguro nakadikit lang talaga sa pakete nila ang expiration date ng pagsasama nila. Ang kwento ng mga magulang ko ang dahilan kung bakit malakas ang loob kong manligaw kay July. Akala ko kasi ay papayagan ng tadhana na itulad ang love story ng magulang ko sa amin ni July. Pero ang naitulad pala ay yung paghihiwalay nila. Ang masakit pa ay hindi pa man kami nagsisimulang magmahalan ay pinaghiwalay na kami kaagad ng tadhana. Kapag naiisip ko yon noon, nasasaktan ako. Kapag nasasaktan ako ay tumatambay na lamang ako sa plaza para doon ibuga lahat ng sama ng loob ko habang kumakain ng scramble at kikiam. Iniwasan ko na si July. Hindi na ako bumibili ng bulaklak ng kalabasa para sa kanya. Pinagbawalan ko na rin si nanay na bumili noon para ulamin dahil nasasaktan lamang ako kapag nakikita ko yon. Naalala ko kasi ang pag-reject ng tatay ni July sa akin. Hanggang isang araw habang nakatambay ako sa plaza ay dumating itong si July. Nilapitan niya ako kaagad. Papa Dudut.
Donna! Hindi kita kilala. Wow, suplada! Akala ko ba ikaw yung pinaka-friendly dito sa barangay natin? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Nasaktuhan lang na nakita kita rito. Bumili ka rin ba ng scramble at kikiam? Oo. Huwag ka na ring mag-abalang bumili. Kasi sinimot ko na lahat ng bentang scramble. Ba't ba parang galit ka sa akin? Hindi ako galit sa'yo, no? Hindi ka na dumadalaw sa bahay. Bakit? Mismo? Siguro. Ay, alam mo, hindi ko pala nasabi sa'yo na tama ka. Ang sarap pala ng bulaklak ng kalabasa kapag ginisa. Lalo na pag nilagyan mo ng talbos ng sayote tapos sinahugan mo ng baboy. Ang sarap. Sabi sa'yo eh. Bakit mo ba ako sinusupladahan? Itanong mo sa mapulang talampakan mo. Ayan na naman tayo sa talampakan eh. Sa susunod, kapag makakasalubong kita, pwede magmedyas ka na lang lagi. Takpan mo yung talampakan mo ha. Please lang, dagdag ka sa polusyon. Lo, ano naman naiambag ng talampakan ko sa polusyon? Basta, umalis ka na nga. Sabihin mo muna kasi kung bakit ganyan ang trato mo sa akin. Hindi pwede. Hindi na ba ako talaga makakatanggap ng bulaklak ng kalabasa sa'yo? Ang galing mo pa naman mamili nun. Kahit kamote, hindi ka makakatanggap sa akin. Uy, paborito ko yung kamote. Lalo na kapag nilaga tapos sinausaw mo sa brown sugar. Paborito namin ni tatay yun na merienda. Walang nagtatanong no. Ang suplada naman itong manliligaw ko. Di ba dapat ako yung nagsusuplado sa'yo? Umalis ka na nga. Ay, pinapaalis na ako. Sige ka. Anong sige ako? Kapag pinaalis mo pa ako, sa iba na ako magpapaligaw. Ano? Ang sabi ko, kapag pinaalis mo pa ako, sa ibang babae na ako magpapaligaw. Sa kanya na lang ako magpaparigalo ng bulaklak ng kalabasa. O kaya, baka sa susunod, di na bulaklak ng kalabasa ang ibigay niya sa akin. Totoong bulaklak na. Totoong bulaklak? Ano bang akala mo sa bulaklak ng kalabasa? Hindi totoo? Gawa sa papel? Gawa sa hangin? Kathang-isip? Ganon? Joke lang. Ikaw naman ang init talaga ng ulo mo ngayon. Nakarami ka naman ng scramble ah. Di ba dapat malamig ang ulo mo? Magpaligaw ka na lang sa iba. O mas maganda, ikaw na lang talaga ang manligaw. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ka pwedeng ligawan kasi lalaki ka. Hindi ako pwedeng manligaw kasi babae ako. Ano ba Sa kasi... susunod na buhay ko, sana lalaki na lang ako para hindi na ako pagbawalang manligaw. Sa susunod na buhay mo, sana maging ipis ka na lang para madali kang tapakan. Ay, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan ah. Pag natauhan na, hindi na talaga magiging katulad ng dati. Papadudot madramang naging huling linya ko kay July. Mala pelikulang eksena kung saan ay iniwan ng leading lady ang leading man niya. Umaasa ko noon na habulin niya ako pero hindi niya ginawa, Papadudot. Hinayaan niya akong mag-walk out at nainis ako lalo. Siguro kung hinabol niya ako, baka naging marupok akong muli. Pero siguro ay gusto ni Lord na ipagpatuloy ko ang paglalakad palayo kay July para mas madrama ang kaganapan. Nagmadali na akong umuwi ng bahay para magpatugtog ng malulungkot na kanta. Paraan ko yon para namnamin ang sugat na dinala ni July sa puso ko. Kakapanood ko kasi yon ng mga teleserye sa GMA at feeling ko, ako lagi ang main character. Naabutan ko si nanay na nakaupo sa sala at nanonood ng TV. May hawak itong isang baso ng kape. Hindi ko siya nilapitan at nagmadali akong pumasok sa kwarto ko dahil patulo na noon ang luha ko. Pinihit ko ang radyo para makahanap ng pinakamalungkot na kanta. Natagalan ako sa paghahanap dahil puro novelty songs ang umiere ng mga oras na yon. Sinukuan ko na lamang ang radyo. Hinayaan ko magpatugtog ng novelty song ang radyo habang umiiyak ako. Doon na pumasok si nanay. May dala siyang 2 baso ng kape. Inabot niya sa akin ang isang baso at kinuha ko naman at huwigop ako mula sa baso. Napaso pa nga ang dila ko. Mas lalo tuloy akong napaiyak. Kinuha ni nanay ang baso at saka pinatong sa tukador sa gilid ng kama ko. Niyakap niya ako at doon ay mas lalo na namang naging malaya ang mga mata kong lumuha. Nung medyo gumaan na ang pakiramdam ko ay inaya niya akong tumungo sa sala para makapag-usap kami ng maayos. Sumunod naman ako at doon namin pinagpatuloy na inumin ang kapeng inabot niya
Sa akin, Papa Dudut. Hindi na ba mainit yung kape mo? Hindi na po nakakapaso. Bakit ka ba umiiyak? Eh si July po kasi eh. Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman siyang ginawa. Yung tatay kasi niya. Anong ginawa ng tatay niya? Pinagbawalan niya akong ligawan si July. Kasi hindi raw yun gawain ng isang babae. Ay nako. At nagpadala ka naman. Nakuwento mo ba ang love story namin ng tatay mo? Opo. Pero ayaw daw ng mga ninuno natin na manligaw ako sa lalaki. Hindi raw kasi yun ang nakaugalian. Porkit hindi nakaugalian, mali na agad? Alam ba niyang ayaw ng mga ninuno natin ang baluktot na pag-iisip? Sana na'y nandun ka eh, para may kakampi ako nung pinagalitan ako ni Mang Edu. Pwede ko siyang puntahan ngayon para mapagsabihan. Anong akala niya sa anak niya? Ginto? Teka, at may kumakatok. Sige, tuloy mo muna yung pag-iyak dyan. Oh! July! Magandang hapon po, ma'am. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po sanang makausap si Donna. Busy siya sa pag-iyak. Bakit po siya umiiyak? Nagtanong ka pa. Malamang binasted mong anak ko. Hindi ko naman po siya binasted eh. Pero pinapabasted siya ng tatay mo sa'yo. Ganon na rin yun. Po? Naku, wala po akong alam dyan. Pwede ko po ba siyang makausap? O pasok ka. Salamat po. Oh, anong ginagawa mo dito? Maiwan ko muna kayo. Lalabas muna ako. Teka Nay! Mag-uusap kayong dalawa dyan. Silipin mo na rin yung sinaing ko mamaya. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Iniwan na kita sa plaza, di ba? Bakit sumunod ka pa dito? Kasi gusto ko itang bigyan ng bulaklak ng kalabasa. Ito oh, kabibili ko lang yan sa palengke nung nag-walkout ka. O, kunin mo na. Para saan to? Ba't mo ako binibigyan ng bulaklak ng kalabasa? Regalo ko yan sa'yo kasi manliligaw ako. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Gusto mo ba sa iba na lang ako manligaw? Sige, tingnan natin kung may babaeng tatanggap ng bulaklak ng kalabasa. Biro lang, wala naman talaga akong balak manligaw ng iba eh. Tinatakot lang kita para di mo ako basti din. Ako nga itong binasted ng tatay mo para sa'yo, no? Bakit ka ba kasi nakikinig kay tatay? Eh ako naman yung may gusto sa'yo. Hindi kita babasti din, promise. Kaya please, huwag mo rin akong basti din. Bakit kasi ayaw mo ako manligaw sa'yo? Ang simple lang naman nun eh. Eh nawiwirdohan nga kasi ako. Ayoko talaga. Kagaya mo rin palang tatay mo eh. Wala kayong bilib sa mga babaeng katulad ko. Uy, hindi ah. Bilib ako sa mga babaeng katulad mo. Buo ang respeto ko sa inyo ng nanay mo. Kaya nga gusto ko na ako ang magpakita sa'yo ng respeto at interes eh. Kung papayagan mo ko, may papakita ko sa'yo lahat yun sa panliligaw ko. Pero gusto ko pa rin manligaw sa'yo para ipakita sa'yo kung ano yung kaya mong gawin bilang isang lalaki ay kaya ko rin gawin bilang isang babae. Paano ba tayo magkakasundo? Pareho na lang tayo manligaw sa isa't isa. Uy, gusto ko yan. Mas okay yung idea na yan. Panalo yung ganyang setup. Donna? Ano yun? Pwede mo bang igisa yung bulaklak ng kalabasa sa talbos ng sayote ngayon? Palambing naman oh. Nagkikrave kasi ako eh. Napailing na lamang ako habang nakangiti sa request ni July sa akin. Naging paborito na niya ang ginisang bulaklak ng kalabasa at talbos ng sayote. Inaya ko siya sa kusina para ma-check namin ang sinaing ni nanay. Sinamahan niya akong lutuin ng bulaklak ng kalabasa. Habang hinihintay na maluto yon ay nilabas ko sa ref ang natirang tsampurado na niluto ni nanay noong umaga. Dinamihan ko ang evaporada at pinakain ko kay July. Nagustuhan niya ang malamig na tsampurado, yun din ang paborito kong klase ng tsampurado, malamig. Nagkakwentuhan at nagkatawanan kaming dalawa, Papa Dudut, habang pinagsasaluhan ang malamig na tsampurado. Isa marahil yon sa mga hindi ko makakalimutang alaala sa buhay ko. At yon ang madalas kong kinekwento sa mga naging anak namin ni July. Oo, nagkatuluyang kaming dalawa ni July. 2 taon ang inabot ng relasyon namin bilang magkasintahan bago niya ako inayang magpakasal.
Ako pa naman sana noon ang nagbabalak na mag-propose sa kanya. Kaso'y naunahan niya ako. Wala namang kaso yon. Pareho lang naman kami ng gusto. At ngayong pareho na kaming 45 ay wala na kaming ibang hinihiling pa kundi ang dagdagan pa ng Diyos ang buhay namin para makapagsama kami ng mas matagal. Para marami pa kaming taong makwentuhan ng love story naming dalawa. Kaya nga naisip ko ring ibahagi sa inyo sa Barangay LS ang kwento naming mag-asawa para mabigyan ng pag-asa ang bawat isa sa forever. Andyan lang ang forever sa gilid ninyo. Nag-aabang lang kung kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob para lapitan ito. Sa lagay ko, ako ang naunang naglakas ng loob na lumapit. Sumunod sa akin si July at heto kapwa na namin hawak ang forever namin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwentong mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kabarangay forever, Donna. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1